So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tinawag po na inutil ni dating Pangulong Digong itong kanyang dating spokesperson na si Tababoy, si Bakla, si Harry Roque. Kasi imbis nga po na makatulong, pabigat pa. So, actually mga streetwise, no, hindi na po talaga relevant si Harry Roque. Ang ginagawa na lang po ni Harry Roque, ipababa yung level niya bilang sa abogado na puro pang-aasar na lang, no? Yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, no? At sinisiksik niya na lang po yung sarili niya no, sa mga Duterte para po mapag-usapan at maging relevant. Pero in reality, mga streetwise, wala po siyang kwentang tao. So alam niyo kung anong ginawa ni Harry Roque po ngayon? Inaway po yung abogado ni Digong, si Kaufman. At ngayon pinapauwi na po. No, akala ko ba uwi na yan? Oh, para makuha natin yung point, no? Ito galing itong One News. So sabi dito, former President Rodrigo Duterte no longer wants former spokesperson Harry Roque involved in this international criminal court case according to Duterte's lead counsel Attorney Kaufman. Okay? So ayaw na raw ni Digo kay Roque na makialam sa kaso niya sa ICC. Sabi dito, in an interview, Kaufman said Duterte has made it clear that Roque should stop interfering and return to the Philippines to face his own legal issues. O yan ha. Alam niyo kung gaano kawalang kwentang tao to si Harry Roque? Meron po siyang sariling kaso sa Pilipinas na hindi niya inaharap. Tapos sinisiksik niya yung sarili niya sa mga Duterte na in the first place, hindi naman po siya kasali. At ang nakakatawa po dito, no? Ito, continue natin ha. Sabi pa dito, he also exposed Roque's attempt to sue the Dutch government, a move Kaufman described as crazy scheme that could have jeopardized Duterte's defense. O di ba? Kung di ba naman gago tong si Harry Roque, hindi demanda po yung Dutch government. Na yung Dutch government po, andun po yung ICC. No, pag-usapan natin mamaya kung ano bang relasyon ng ICC sa Dutch government, no? So sabi pa dito, Kaufman accused Roque of undermining the legal team since day one. So pakailamero, misleading the public and pushing legal remedies without coordination. Yan ha. So ibig sabihin nun, fake news po, nahalata na po ni Digong. Puta, tinan ninyo ha. Okay ha. Okay. Ngayon, galit na galit si Digong. Dahil daw po nagbibigay daw po ng misleading statement ito si Harry Roque sa public. O kapag hindi pabor sa inyo, galit kayo. Pero yung mga putang inang mga vlogger mo, sobrang fake news naman. Sobrang misleading din. So yun okay lang. Di ba? Yung mga bangag-bangag issues, di ba? Yung mga sinasabi nila kay First Lady Lisa Marcos na kidnapper, yun okay lang sa'yo. Pero pag ikaw yung tinira ng misleading ng kapwa mo, galit ka. Budok nga, no? So, para mas maganda mga streetwise, no? Merong 2 minutes video dito, panoorin natin to. So ito nga po yung sagutan ni Kaufman at saka ni Harry Roque. Actually, ano to medyo interesting po ito. Sige, panoorin natin. Considering the options reportedly raised by attorney Harry Roque to file a separate civil action under Dutch domestic law challenging the legality of Mr. Duterte's or President Duterte's arrest and detention. Perhaps you could enlighten me. Where is Harry Roque proposing to file this? Under Dutch law? Under Dutch legal. And what's the nature of this? Has he mentioned it in the media? No, not yet. Because it was proposed that a separate legal remedy filed under Dutch laws could be a possible option. Are you actively proposing the same? Well, this is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way because at the end Crazy scheme ka pala, Roque. of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court, because in order to go to a target country or country where the person has selected to be the place for him to be under house arrest, should obviously the pre-trial chamber agree, he would have to pass through the Netherlands territory. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Parang ganito, no? Parang ganito. Ano bang magandang metaphor dito? So, so parang isa kang foreigner, no? No, na ididemanda mo yung Pilipinas sa korte ng Pilipinas. Parang gets niyo yung ibig kong sabihin. For example, meron isang Japanese pupunta sa Pilipinas. Ididemanda ko kayo sa korte din ng Pilipinas. Mananalo ka kaya doon? Ewan ko na, ano ba to si Roque? Kulang ba sa ganun to?
Baka nga siguro, no? Hindi na siguro nakakaganon yan eh. Actually, sobrang basic naman ito. So ngayon, sagot ni Rocket yun na yun. Magre-react lang po ako dun sa sinasabi niya na crazy idea yung pagdadala ng kaso ni Tatay Digong, yung issue ng kidnapping sa lokal na hukuman ng Netherlands. Ang nagiging concern ng mga abogado ng tatay ni Tatay Digong, paano mo Naging concern ng mga abogado ni Tatay Digong, ay bakala ako. Kulang ako sa ididemanda ang Netherlands? Ang Netherlands, isang bansa na nais natin na mag-house arrest kay Tatay Digong. Well, alam mo yun po, yung pag-iisip na yan, laos na po yan. Sa totoo lang po, sa Europe, kung makapagsalita si Harry Roque, akala mo, no, napaka-expert po dyan sa batas po sa Netherlands. Sa Pilipinas, sige, hindi mo nga maharap eh. Hindi mo nga mapaikot yung justisya ng Pilipinas. Sa Netherlands pa kaya? Ewan ko ba, no? Yan. Kasi gusto niya na po talaga maging relevant. Ayun lang po talaga yun. Isipin niyo mga kababayan, no? Sila na lang po nag-aaway. Sila na lang mismo nag-aaway-aaway na. O, parang itong DDS, parang NPA po ito. Di ba, nung una yung NPA, buo yan. Di ba, solid. Nung namatay nga po itong si Joma Season, ngayon watak-watak na. No, kanya-kanya na po sila. O, parang ganyan din po dito. No, nakikita na po natin yung downfall po ng mga DDS. At tandaan po natin, meron pang 3 taon. So, ano na lang tayo dito, popcorn mode na lang po tayo dito na habang pinagtatawanan, no, yung paghuhupo ng imperyo, ng kadiliman, ni Digong. Sige. nagtayo sila ng European Court of Human Rights para masigurado nga na lahat ng mga obligasyon ng mga kasapi ng European Union ay sang-ayon sa tratado na kanilang ipinasok. Ibig sabihin po, wala pong personalan yan. Institutionalized po yung kaso at Yung bugok to mga kababayan, no, European Union mga kababayan, is nakabind po ito sa ICC. No? Diba? napakadaming kaso na sinasampa dyan sa European Court of Human Rights na mga ordinaryong mamamayan ang nagsasampa ng kaso laban sa kanilang estado. Natural, dedepensa ang Netherlands. At ang posibleng depensa Alam mo mga kababayan, no, pag itong si Harry Roque, nakulong po to, no, laking tuwa po nating lahat. Nasalot po ito eh. No? Isang salot po itong si Roque. Di ba? Kita nyo, di ba? Oh, bastos. Di ba? Bastos. Walang modo. Abogado pa naman, di ba? Ex-human rights lawyer. Misleading, fake news. Di ba? Salot po ito sa Pilipinas. Pag ito po, nakulong po ito, tuwang-tuwa po talaga tayong lahat. Visit, no? At in the first place, mga kababayan, alam naman po natin na yumaman po si Harry Roque dahil po sa Pogo. O di ba? Kaya nga may kaso yan eh. So, ibig sabihin may probable cause. Netherlands, ay naku, wala akong ginawa dyan. Ang ICC ang gumawa dyan at ako'y host state lang. Pero hayaan yung sagutin nila yung tanong, bakit nyo pinapasok na walang passport, walang visa? Bakit ang tao nyong sumundo? Bakit ambulansya nyo nagdala sa ospital? Bakit ambulansya nyo nagdala sa ospital papunta ng kulungan? Bakit nakakulong sa kulungan ninyo? Bakit binabantayan ng inyong mga mamamayan? Ang sinasabi nila kasi, baka magalit ang Netherlands at hindi tanggapin ang house arrest kay Tatay Digong. Ang sinasabi ko po, hindi ganyan mag-isip ang European. Siguro naman, pareho naman kami nag-aral ng abogado ni Tatay Digong sa Europe, alam na rin niya. How can you be sure na 100% na hindi ka na mag-isip ng European? Ah, di ba? Eh, yung kausap mo si Kaufman, European yun eh. Hindi ka nag-agree sa'yo eh. Tanga din eh, no? So ngayon, no, actually, simpleng research na naman sa AI eh, no? Mababasa naman natin yan eh. Na ito, tira nyo ah. Ito. Sabi dito, wait lang ah. Yan, ito, no? The Netherlands hosts the International Criminal Court, ICC, in The Hague. Relationship formalized by headquarters agreement and actively supports the court through financial contribution, cooperation on practical matters, and promotion of the Rome Statute. Oh. So yun yung dinidemanda mong Dutch government, the Netherlands, no? Meron po silang headquarters agreement at sumusuporta siya, financial, kooperasyon. So pag sabi mong kooperasyon, kasama po dito yung pagpaparesto kay Digong, di ba? On practical matters at promotion po sa Rome Statute. So pinopromote nito yung filosofiya ng Rome Statute sa buong mundo. Ayun, basic na basic Harry Roque. Tapos ang gusto mo, i-demanda mo yung Netherlands na meron silang headquarters agreement sa ICC.
Merong financial support from Netherlands papuntang ICC. O merong cooperation on practical matters. O, talagang mangyayari. Actually, parang tinutulungan ko pa nga si Digong dito eh. Pero at least mga kababayan, ang point natin dito, may natututunan po tayo. Huwag po tayong tatanga-tanga. No? Natulad niya po na ginagawa ni Harry Roque, na akala mo nakakatulong, pero in the first place, pabigat pa. So anong rason? Para maging relevant lang. Ayun lang po yun. Ayun lang po talaga yung rason ni Harry Roque kung bakit niya sinisiksik yung sarili niya dyan sa kaso ni Digong na in the first place, hindi naman po siya kasali. Hindi, kasi actually ako wala akong pakialam dyan kay Digong eh. Ako gusto ko makulong na siya habang buhay dyan eh. Pero ang gusto ko lang po ipakita dito mga kababayan, gusto ko sobrang na po si Harry Roque. No? Isa po ako sa pinakamasayang tao pag nakita po natin si Harry Roque na ikukulong na po dito sa Pilipinas. No? Mabulok ka sa kulungan. O doon, maraming lalaki doon. Malamang matutuwa ka doon. Ako ba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, no, masasabi nyo nga po dito sa katangahan nga pang ginawa ni Harry Roque. Na actually, no, kasi pag ikaw pinapauwi ka ni Digong, ibig sabihin nun, hindi ka na importante. Wala ka ng silbi. Tama, di ba? Agree naman siguro kayo dun eh. Kasi kung importante ka pa, kung may silbi ka pa dyan sa Duterte camp dyan, hindi ka pa uwiin ng mga yan. Eh ngayon, sabi nga ni Digong, umuwi ka na lang, harapin mo yung kaso mo sa Pilipinas. O, malamang meron pa kasamang putang ina mo sa dulo yun. Kasi may magbura yun. At saka nakakatawa dito mga streetwise, sila po ngayon nag-aaway-aaway na. DDS na solid, tapos ngayon naghahati-hati sila sa grupo. Anong rason? Pera. Diba? Ang baho ng trip ninyo. Diba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa pagpapauwi nga po didigong kay Harry Roque. Diba? So, abangan natin. Kung pakalalaki ka, Roque, di ba? Sabi mo, uwi ka na. Ako, kung lalaki ka. Diba? So yun, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Kung syempre dyan sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.